Welcome mga kapatid at mga kaibigan na sa oras pong ito ay welcome ko po kayong lahat muli sa atin pong ika-25 yugto ng ating Lands of the Bible series. So mga kapatid, panibago na naman pong lugar ang pagpupuntahan natin o ang pag-aaralan natin sa northern part ng Israel. Sa ating pong pasimula, welcome po kayong lahat mga kapatid sa ating palatuntunan. Tayo po ay sumandaling manalangin ng patnubay sa banal na Espiritu at sa ating Panginoong Kristo at sa pag-ibig ng Ama na nasa sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong muling patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa amin na kami sa oras na ito ay muling pag-aaralan ang kasaysayan at ang nilalaman ng iyong aklat sa iyong banal na salita na pupuntahan muli namin at pag-aaralan ng isang lugar dito po sa iyong banal na lupain. Pagpalain mo ang oras pong ito at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, welcome muli. So ngayon tutungo tayo muli sa Galilee mga kapatid at titignan natin ang mga lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Kristo at doon ay makikita natin kung ano ang masasabi sa atin ng kasaysayan. So tignan natin mga kapatid. So ang ating pag-aaralan ngayon, itong pangalan na tinatawag na Domus Galilei. So itong Domus Galilei mga kapatid ay isang lugar dito malapit sa mismong Mount of Beatitudes o sa bundok ng mga mapapalad. So yan, ito yung pinaka-actual na lugar ngayon na makikita ninyo kapag kayo nagpunta rito sa Domus Galilei. Ngayon, alamin natin mamaya kung anong meron diyan, no? Kung ano ang ginagawa diyan, kung bakit merong ganyang klase ng gusali at kakaiba, no? Sa paningin natin. Anong meron diyan? So titignan natin. So ang background nito mga kapatid ay kukunin natin sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 5 verse hanggang 7. Chapter 5 hanggang chapter 7. So yan ang kwento ng Domus Galilei, yung lugar na ito. Kasi itong Mount of Beatitudes o yung bundok ng mga mapapalad ay hindi pinangalanan, no? Sa mga ibang aklat ng mga ebanghelyo. Hindi tinukoy kung anong pangalan katulad ng Kapernaum, katulad ng Betsaida. Basta sinabi na lamang ni Apostol Mateo na ang bundok ng mapapalad o the Mount of Beatitudes, no? Kadalasan ang bundok ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga activities, sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang mga pagtuturo, no? Diyan. Kasi parang ginagamit ng Panginoon ang mga bundok dahil sa takbo ng hangin. Kapag nasa tuktok siya ng bundok, nasa bandang itaas at libu-libong mga tao ang nasa ilalim ng bundok, ay madali niya itong matuturuan. Kasi yung hangin na nagmumula sa taas na pumupunta sa kanya, kapag siya nagsalita, dinadala ng hangin pababa sa burol ang kanyang tinig. Ganun katindi ang hindi na kailangan ng amplifier, no? O ng speaker o ng microphone. Basta ang mga tao ay tumahimik, walang magsasalita, walang magkukwentuhan habang nagtuturo ang maestro at maliwanag nilang napapakinggan. Imagine, 4 o 5,000 mga tao ang nakikinig sa isang tao lamang, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dahil nandun sa itaas. Hindi niya na kailangan pang sumigaw sapagkat narinig siya ng mga tao. Imagine that, no? Libo ha? Libong mga tao. 4,000, 5,000. Pero narinig ang kanyang mga sinasabi. Dahil yan ay kapangyarihan ng Diyos. No? Dahil dinadala ng hangin pababa. So ang Domus Galilei o ang House of Galilee kung tawagin sa wikang Hebreo na matatagpuan sa tuktok ng Mount of Beatitudes. Kung dito sa lugar na ito nangaral ang Panginoon, no, sa yung mapapalad, and lahat ng mga sinasabi niya, may malinis na puso, mapakumbaba, mga mapagmayapa, no? Yan ang mga salita ng mapapalad, no? Dito yan ginanap ng Panginoon sa tuktok ng Mount of Beatitudes o tinatawag na Domus Galilei. Ito ay isang lugar na mga pagpupulong sa panahon natin ngayon ng mga Kristiyano na ginagamit itong lugar na ito para sa mga seminars, mga konbensyon na pinamamahalaan ng mga catechumenal way. Merong mga taong talagang
assign dito o talagang nakatala o sabihin na nating ibinigay nila yung kanilang buhay, ang kanilang panahon para ma-maintain ang lugar na ito para puntahan ng mga Kristiyano na pagdausan ng mga konbensyon, ng mga seminars, ng mga activities, Christian activities. So, dito, hindi lamang individual o sabihin na nating mga grupo ng mga Kristiyano o mga samahan ng mga Kristiyano o mga iglesia ang pumupunta dito. No, iba't ibang klase ng member ng Christianity. Baptist, Methodist, Catholics, no, iba't ibang klase, independent. So, nagre-rent sila diyan or ginagamit nila ng maybe a week silang naglalagi diyan, ano. So, then magandang lugar para sa mga convention at saka sa mga seminars dahil itong aktual na bundok na ito, diyan ginawa ng Panginoon ang kanyang mga pangangaral, ang kanyang mga pagtuturo. So, hindi na nalalayo, no, sa mismong aktual na lugar sa tuktok ng Mount of Beatitudes, di ba? Noong 2000, naglakbay sa Israel si Pope John Paul II nung siya nabubuhay pa. So ang Domus Galilei ay sinabi niyang umaasa siyang magiging lugar ito para sa mga interreligious dialogue. So siya mismo bilang Papa ng Katoliko sa Roma ay nagsabi na itong lugar na ito ay magiging lugar kung saan ang mga Kristiyano ay mag-uusap, magtitipon, no? Para sa pananampalatayang Kristiyano, no? Sa kasaysayan, ito ay gumagamit ang Domus Galilei ng humigit kumulang na 150 katao ng full-time, ano? Ito yung kanilang mga staff. Kabilang ang mga manggagawa, yung mga workers na nandito sa loob, technicians, at saka mga volunteers. No? 150 na mga taong nasa loob. Mayroong mga 37 na mga Arabong Kristiyanong manggagawa, 32 na Arabong Muslim, 21 na Jewish technicians, at 20 na Druze, no? Yung binanggit natin ng mga nakaraan dito dito sa pinag-aralan natin sa Golan Heights, yung mga Druze na mga naninirahan diyan. So dito sa Galilee, maraming mga Druze din. Yung mga Arab yan eh. Mga Arab na mga ethnic background ng mga Arabs. Pero hindi sila consider na Arab, pero mga Druze yan. No, ibang lahi 'yan. Ayon sa kanila, sila daw ay lahi na nanggaling kay Jethro na biyanan ni Moises at 10 Maronites, no? So, ito pa po mga kapatid, no. Maraming mga Kristiyano sa buong mundo na gustong pumunta sa Israel na mag-volunteer. So, itong Domus Galilei ay pwedeng kausapin at makipag-coordinate dito kung pwedeng mag-volunteer, no? Halimbawa, katulad ko, kung gusto kong pumunta sa Israel at gusto kong mag-volunteer, halimbawa, 1 buwan, ay kung papayag sila, itong Domus Galilei na mag-volunteer ako para tumulong sa kanilang mga gawain, di ba? Halimbawa, sa pagsasaayos ng mga gamit, pagkapagahanda ng mga pagkain, di ba? So maraming klase ng gawain diyan, no? Dahil kung mag-hire sila ng mga tao na gagawa ng mga ganung trabaho, babayaran nila. Kaya tumatanggap sila ng mga volunteers. So, ang Israel ay tumatanggap bago magkaroon ng digmaan noong nakaraang taon ay tumatanggap ng iba't ibang klase ng mga volunteers. Sa Israel Defense Forces, tumatanggap sila ng mga volunteers sa mga taniman ng mga ubas, mga kibbutz, ay tumatanggap din sila ng mga volunteers, no? At sa mga iba't iba pang mga lugar sa Israel na kailangan ng mga manggagawa, ay welcome ang mga volunteers na pumunta. Kaya dito sa Domus Galilei, ang pinaka purpose ng lugar na ito ay puntahan ng mga gustong mag-seminars at saka mga mag-convention. Kaya ito'y lugar ng tagpuan, no? Dito sila lahat magtitipon, no? Kung gusto nilang 1 linggo or 2 linggo, no? Mag-retreat, no? So ito ang napakagandang lugar na puntahan.
So, ang gusali ay itinayo sa maikling panahon, no? Yung background ng lugar na ito. Ito ay nakaharap mismo sa Sea of Galilee, no? Yan, mismong napakalapit mismo. Pag nasa taas ka ng Domus Galilee, kitang-kita mo ang Sea of Galilee na ang unang bato ay inilatag noong January 1999. At ang pagbubukas ng lugar na ito ay naganap noong 2000, no? 24 years ago. Ito ay pinasinayanan ni Pope John Paul II sa kanyang millennium na pagbisita sa banal na lupain. Sa gitna ng aklatan ay isang sinaunang tura na nasa loob nito. Gumamit ang mga arkitekto ng tradisyonal na Tuscan building stone, o tinatawag na Pietra Sirena o limestone, at Pietra Forte Columbino na sandstone. Kita ninyo yung kulay ng mga batong ginamit, no? Kulay puti, pinakintabat, pinoproseso ng may malaking pansin sa detalye. Ang mga batong ginagamit sa lugar ng banal na lupain o itong Israel ay hindi basta-basta, no? Lalo tigit sa Old City ng Jerusalem. Kapag nando kayo sa Old City ng Jerusalem, kung ikaw ay magtatayo ng gusali o ng bahay o ng ano pa man mga estruktura, ay dadaan ka sa mga namamahala diyan dahil may mga requirements. Hindi ka basta-basta maglalagay ng mga bato na gusto mo. Meron silang sinusunod na mga protocols na ganung klase ng bato ang dapat gamitin sa loob ng Old City ng Jerusalem. Kasi pare-pareho ang design ng kanilang mga bato. Walang ibang batong gagamitin maliban doon sa nandoon na. Kaya ganyan ang sistema dito sa Israel. Meron silang mga paniniwala na ang bato ay may kaugnayan din sa kanilang pananampalataya. Kaya makikita ninyo na ang mga batong ginagamit dito sa Israel ay kakaiba sa mga batong nakikita natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang sentro ay inisip bilang isang lugar kung saan matututo ang mga Kristiyano tungkol sa buhay na tradisyon ng Israel na sumusunod sa mga yapak ng mga sinaunang Kristiyano ng mga banal, no, ng mga lingkod ng Panginoong Kristo, ng mga naniwala sa Kanya at sumampalataya, na bumalik sa kanilang pinagmulang Hebreo upang maunawaan ang kahulugan ng panalangin, no, ng mga kapistahan, yung mga feast ng mga Hudyo, no, Feast of Tabernacle, Feast of Unleavened Bread, no, Feast of Trumpets, no? Ang dami silang mga kapistahan o yung mga feast na binanggit mismo sa mga ebanghelyo, mismo ng Panginoong Kristo ay nag-ano niyan, nag-celebrate niyan. Umaten siya sa mga pista na yan, no? Ang mga liturhiya ng Hebreo, no? Yan ang kanilang mga pinag-aaralan dito sa Domus Galilee. Si John Paul II na naging halimbawa ng isang bagong panahon ng pagkakaugnay sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga Hudyo ay nagbigay diin sa pangangailangang pahalagahan ng mga ugat ng Hudyo, yung kanilang Jewish roots of their faith, upang isabuhay ang tunay na Kristyanismo. Tahasan niyang itinaguyod ang patuloy na buhay at sigla ng pananampalatayang Hudyo o ang Judaism at nanalangin para sa pagkapatuloy ng mga Hudyo. So, yan ang kagandahan na may mga leader ng reliyon na nagpapahalaga sa lahi ng mga Hudyo, no? Imbis na sila'y ubusin, usigin, patayin, no? Kundi sila'y ipanalangin, no? At tulad din natin silang mga tao na may pananampalataya din sa Diyos. So yan mga kapatid, titingnan natin yung iba pang kwento dito sa Domus Galilee, no? Katabi nito ng mga banal na lugar ng Kristiyano na matatagpuan malapit sa mismong dagat ng Galilee, no? Harap niyan, no? Walking distance papunta sa dagat ng Galilea, sa itaas ng Mount of Beatitudes, you know? So itong Domus Galilee ay malapit doon sa pinuntahan namin, no? Doon sa tinatawag na Black Church Cathedral ng Roman Catholic, no? Malapit yan. Ay isang learning center na itinayo para sa mga estudyante sa seminaryo, mga pare at mga mananampalatayang Kristiyano na mga tinatawag na mga Messianic Jews sa pangkalahatan para sa pag-aaral at pagpapalalim ng kanilang kaugnayan sa tradisyon ng mga Hudyo bilang pinagmulan ng Kristyanismo. Yung tinatawag na Jewish Christian faith kung tawagin, Judeo-Christian faith. Sapagkat tayo mga Kristiyano ay nanggaling sa mga Hudyo
no? Ang pananampalataya natin ay nanggaling sa mga Hudyo. Ang first century Christianity ay pananampalataya ng mga Hudyo, no? Hindi natin pananampalataya yan. Nagsimula lamang ang pananampalataya ng mga Hintil sa Kristyanismo noong tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad doon sa Antioquia, sa Book of Acts. No? So pero sa Acts chapter 2, noong tumanggap ang 3,000, yan ay mga purong mga Hudyo sa Jerusalem. No? Kaya ang unang miyembro ng iglesia sa Jerusalem ay purong mga Hudyo, walang Hintil doon. No? Pagkatapos niyan, na may mga sumampalatayang 5,000, no? At dumami pa, nang dumami ang mga naging mga alagad, no? Hindi pa Kristiyano ang tawag sa kanila diyan. Ang tawag sa kanila ay mga alagad, no? Mga follower ni Jesus Christ kung tawagin 'yan, no? Mga tagasunod, mga alagad, no? At ang tawag sa kanila doon ay mga follower of the way pa, no? Wala pa. Wala pang Church of Christ diyan, ha? No? Ang tawag sa kanilang grupo ay ang daan, no? The way. Yun ang pinipersecute ni Saul, ni Apostle Paul nung siya ay bago tawagin ng Panginoong Kristo. No, yun ang kanyang sinisikap na usigin at dakpin ang mga miyembro ng The Way, no, sa Jerusalem. So, yun ang yun ang pangalan ng kanilang grupo ng mga panahon yan na tumutukoy lamang sa mga Hudyo, no? Kaya noong si Apostol Pablo ay naging apostol ng Panginoon, pinalitan na ang kanyang pangalan from Saul to Paul, ay doon ay nagpunta sila sa Antioch, no? Ng Syria. At doon nga ay nagkasama si Bernabe at saka si Pablo, at bago sila nagpunta sa kanilang unang paglalakbay misyonero, ay tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad doon. Dahil ang mga miyembro ng mga taong naninirahan doon sa Antioch ay mga Gentiles, no? Mga Greeks, mga iba't ibang klase ng mga lahi na naninirahan doon. Kaya merong dalawang klaseng grupo na, no? Ang mga naniniwala at na sumasampalataya sa Panginoon. Yung mga mananampalatayang Hudyo na tinatawag ng mga Messianic Jews, at yung mga Kristiyano. Kaya kapag sinasabing mananampalataya, yan ay tumutukoy sa mga Hudyo na mga naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Kapag yung ikalawang grupo naman ay yung mga Kristiyano, ay tumutukoy sa mga Kristiyanong Hintil. Kapag sinasabi nating mga mananampalatayang Hudyo, ay tumutukoy din naman sa mga Messianic Jews, no? Siya yung kung tawagin, mga Christian Jews kung tawagin. Pero ang mga tawag sa kanila, mga believers in Jesus kung tawagin sila. Ang tawag sa panahon natin ngayon ay mga Messianic Jews, from the word Messiah, no? Mga follower ni Jesus Christ, no? So yan ang ibig sabihin yan. Kaya tayo ay palagi nating ginagamit yung pangalang mananampalataya, no? Pero sa aking pag-aaral, pagsasaliksik, at ganun din sa aking karanasan dito sa Israel noong 2018, ay doon ko nalaman na ang mga mananampalataya ay tumutukoy lamang sa mga Hudyong naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. At yung mga tayong mga hintil ay tinatawag na mga Kristiyano, no? Yun, ikalawang grupo yan eh, no? Mga Hudyo, mga Kristiyano na naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Dalawang magkaibang grupo na naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, nasa sa inyo, kung gusto nyong gamitin na salitang mananampalataya, eh nasa sa inyo na yon. Pero kung ako, ay gagamitin ko ang salitang Kristiyano para sa mga hintil na naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. At gagamitin kong salita naman, ang mananampalataya ay para sa mga Hudyo na naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat sa wikang Hebreo, ang ang mga mananampalataya na ang ibig sabihin niya ay ang tawag diyan nakalimutan ko na naman yung Hebrew niyan manainim kung tawagin yan. Kasi yung pangalang Kristiyano sa wikang Hebreo ay Notes 3. Kasi noong sa panahon ng isulat ang manai uh, mana,
yung Kristiyano sa wikang Griego ay Kristiyanos kung tawagin, kung di ako nagkakamali. Sapagkat nung isinulat ang Bagong Tipan ay naisulat sa wikang Griego. At ang lumang tipan naman ay sa wikang Griego o sa wikang Hebreo. So, manainim kung tawagin yung mananampalataya. So, kapag ka ang mga tao nagtatanong sa inyo pag kayo nagpunta sa Israel, are you a believer? Yun ang itatawag eh. Kasi akala nila ikaw ay na-convert sa Judaism, no? Pag sinabing gano'n, kasi yung believer ay tumutukoy sa mga Hudyo, no? Yan. Hindi yan tinatanong sa mga hintil, no? Are you a believer? Tinatanong yan sa mga Hudyo. Sabihin, mga mananampalataya kay Yeshua kung tawagin. So ngayon, kasi ako'y natanong dyan eh. Nung ako'y nagpunta sa Tel Aviv noong 2018, ang tanong sa akin ng immigration, are you a believer? Sabi ko, I am a Christian. Sabi ko sa sagot ko, oh okay, I understand. Kasi akala nila, yung mga nagpupunta sa Israel ay mga na-convert sa Judaism. No, hindi nila alam na ang mga Christians ay kaibigan ng mga Hudyo. No, hindi porket nagpupunta sa Israel ay mga miyembro na ng mga ng pananampalatayang Hudyo, hindi. Nire-respect naman ng mga Hudyo yan eh. Na kahit na hindi sila Hudyo or mga proselytes o yung mga nahikayat sa Judaismo, ay tinatanggap naman nila eh. At nirerespeto nila yon. So yan mga kapatid ng pagkakaiba, no? So hindi ko naman kayo sinasabihan na wag ninyo, bahala na kayo, no? At kasi kung ang inyong audience ay kapwa nyo Pilipino, eh di gamitin nyo yung salitang Kristiyano. Ngayon, kung ang mga audience ninyo ay merong iba-iba o mixed audience, so gamitin ninyo yung salitang believers or at saka yung Christians, yung dalawa. Pero pag tayo nasa Pilipinas lamang, ay gamitin ninyo yung salitang Kristiyano lamang. Okay? Yun lamang ang dapat nating gagamitin. So ang lugar na itinayo sa tatlong antas na ito, ng lugar na ito, yung pinakamataas ay yung convention center, yung pinakatuktok, no, na gusali, na nagtataglay ng isang natatanging library, no? Sa pinakataas, maaring itong pinakataas, itong pinakatuktok eh, no? Kung saan nandoon ang Panginoon nagtuturo at nandoon yung kanyang mga alagad, no? At isang kumbento, no? At mga assembly hall, no? Para sa pagtupad sa mga layuning pang-edukasyon ng center. Ang susunod na dalawang antas ay idinisenyo upang magbigay ng tirahan para sa parehong mga mag-aaral o parang dormitory, no? At bumibisitang mga peregrino, yung mga pilgrims. So para meron silang matutuluyan or matutulugan, no? So yan, kasi kailangan yan eh. Lalo tigit sa mga volunteers, saan sila matutulog, no? Kaya yaan ang kasi ako'y nag-volunteer sa Israel ng 1 month, no? At talagang tumira ako sa mga tuluyan ng mga volunteers. Kaya masaya, no? Kasama mo ang iba't ibang mga nationals ng mga iba't ibang bansa, no? Kasama ko yung mga galing sa France, sa Bulgaria, you know, sa sa UK, dito sa Canada, at ganun din sa iba't ibang klase o iba't ibang bansa sa Europe, no? Na kakaalyado ng Israel, no? Yung maraming mga bansa, 33 na nation sa atayan na tumulong sa kanila noong kinreate ang State of Israel noong 1948, no? So yan ang mga tumutulong sa kanila hanggang ngayon. So mga kapatid, dito tayo nagtatapos, no? Maikli lamang itong Domus Galilei, no? Kasi ang pinaka-background natin ng scriptures dito ay yung Matthew chapter 5 hanggang 7. Kaya kung bubuksan ninyo yan, babasahin ninyo yan. So yan ang pinaka-background ng Domus Galilei, no? So yung Mount of Beatitudes ay malapit dito mismo, no? Sa Domus Galilei. Yung pinakatuktok nung Mount of Beatitudes na yan ay yung Domus Galilei kung tawagin. Kaya hindi sila nagkakalayo. No? Kaya kapag ka nababanggit ang Beatitudes o ang bundok na mapapalad, ayan, yan ang mga lugar na yan na dapat puntahan sa Galilee kapag kayo ay pupunta diyan pagdating ng araw, kapag wala ng digmaan, ay puntahan ninyo.
no? At maranasan at marating at iba ang pakiramdam, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, iba ang pakiramdam kapag kayo nagpunta diyan, no? Sapagkat natapakan ninyo yung lugar kung saan mismong actual na lugar, hindi man yung masasabing yun, doon kayo tumapak doon sa actual. Hindi natin alam kung saan sila lumakad yan. Pero yung lugar na yan, ang pinangyarihan ng istorya ng pangangaral at pagtuturo ng Panginoon. No? Siguro nga, hindi na rin siguro mahalaga kung saan yung eksaktong lugar na pinagdausan ng kanilang pangangaral. Ang importante, yung lugar na iyan ay yung lugar na binanggit sa Ebanghelyo. No? So mga kapatid, dito tayo nagtatapos at maraming salamat sa lahat. At nawa patuloy tayong magsaliksik, no? Alamin natin ang background ng salita ng Diyos. Kapag ito'y ating pinapaliwanag, ipinapamahagi sa mga tao ay mauunawaan nila ang salita ng Panginoon. At madadala natin sila sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, di ba? So, ang mensahe ng salita ng Diyos ay may ibabahagi natin sa kanila at ganoon din natututo din sila doon sa lugar na pinag-aaralan natin, di ba? Yung lugar ay nakonektado sa istorya, no, ng life application natin patungo sa pananampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, yan ang purpose kung bakit pinapag-aralan ng Lance of the Bible upang malaman ng tao ang katotohanan patungo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, blessings sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Sa muling pagkikita, have a great day and God bless you all.